Mapagpalang araw po mga ka-backyard. Welcome sa isa na namang episode ng Backyard Farming. Malit mong lupa, gawin nating libangan at pagkakitaan. Ito na po yung iba po natin na na-harvest na mais. Yung iba po, di po gaano kalakihan. Kasi po yung puno po niya, lumalabas na po yung mga ugat. Di maganda yung pakabungkal natin ng lupa. Ayan, luluto tayo para pang snack po natin mga kabakyard. Ito po mga kabakyard, ikalawa na namin itong luto. Yung una po, bali apat po yung hinarvest po namin at saka linuto po. Ito po nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito po ay 9. Ayan. At saka yung iba po ibinigay po natin kila tita, bali po 6 po yun, para may pang snack din po sila. Ayan, dito po kami nagluluto. Yan po, kahoy lang po yan. Ito po ay pwede po natin itong ipanggatong dito po sa ating niluluto. Ayan, ang itim na ng likuran ng ating kawali. Ganito po kasi mga kabakyard pag kahoy pang ating ginagamit. Kahit po anong linis natin, kahit gamitan po natin yan ng liya, papel de liya po, ay iitim at iitim yan. Kaya kahit po sino naman ay di nakakagana maglinis, di nakakagana hugasan, kasi po ayan, kahoy pang ginagamit natin na madali pong umitim po ang ating mga kawali at saka kaldero. Ito po mga kabakyard yung nangyari po sa ating mga tanim na mais. Ito po ang problema sa di po magandang pakabungkal at saka di po magandang pakatanim ng mais. Ito po kasi yung ibang ugat po, ayan, lumalabas. Kaya pagka humangin po, na sasabay po sila, sumasabay po sila sa hangin at saka humahantong po sa pagkasira po ng kanilang katawan na napuputol po, kagaya po niyan. Ayan. At dito po mga kabakyard, kukuha po tayo ng pantanim po natin na mais. Ayan, meron na po tayo dyan na hinog na, at saka ibilad po natin sa araw at itanim uli natin. Ayan. Ito po kasi pag may alaga po tayong manok, pwede din po natin yan i-process na gawing pampatuka sa ating mga alaga. Kaya sa mais po, meron ka na pong isnakan, merenda at saka agahan. Meron ka din pang patuka sa ating mga alaga. Ayan. Ito po mga kabakyard, kada isang puno po, isa din pang bunga. Kaya may mga tira pa po yan. Ayan. Ito malaki to. Ayan pa. Ito yung nakuha na natin. Ito po, pagkakahoy po ang iyong pinanggagatong, pwede rin po itong ipanggatong. Pagka tuyo na po yan, maganda rin po yan ipanggatong. Ayan.
Ayan po, ayan. Kinaganda po ng sarili po nating tanim, makakasiguro po tayo na wala pong chemical po na nahahalo po sa ating kinakain, kasi po ito di po natin ini-sprayan ng mga synthetic na pangontra po sa mga insekto. Ayan, kaya makakasiguro po tayo na healthy po ang ating kinakain, na kasi po pag may spray po, nakakasira din po yan sa ating pangangatawan, sa ating kalusugan, lalo na po kung ngayon po in-spray at saka kinabukasan po ay i-harvest. Yan po kasi sa mga malalaking farm ang kadalasang ginagawa. Yung ating dragon fruit, ito na po. Ito na po yung ating dragon fruit. Malapit na silang, ayan. Yung ating mga kamatis pala dito, mga kabakyard, yung iba po ay nalalanta na. Ito mamaya i-harvest po natin. Yung panibago nating namumunga dito, yung mga sili po natin, ayan. Kahit pa paano ay di po na pinsala po yung ating sili. Ang napinsala po ng grabe, ito po yung mga mais, ayan. Ito po, magpapalit ulit tayo dito ng mga kamatis. Ang plano po natin ulit dito ay kamatis po, at saka yung mga okra po natin dito, ang lalaki na. Ayan, patuloy pa rin po sila sa pamumunga. Yung ating mga kalabasa, namumunga pa rin yan. Yung tanim natin ditong talong, namumulaklak na. Sana madami ang bunga nito. Ayan, ito po, ayan. Ay, sayang, maraming langgam. Ayan mga kabakyard, oh. Ito po ang update sa ating backyard farm. Ayan po, marami na namang damo. At ito po, share ko po sa inyo na nagluto po kami ng mais na in-harvest po natin sa ating backyard at pang snack po natin. Ayan, maraming salamat po mga kabakyard sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin at sa ating munting channel.